July 23, 2015, natuklasan ang isang planeta na halos katulad ng ating mundo na maaaring pinaninirahan ng ibang nilalang o humanoid creatures na ikinagulat ng buong mundo at komunidad ng siyensya. Maaring naisip mo na kung tayo lang ba ang nabubuhay sa buong universo na walang hanggang kalawakan na hindi kailaman nararating pa ng tao. Ngunit sa pagusbong ng makabagong teknolohiya, maaring masasabi natin na simula na ito ng pagtuklas sa matagal ng bumabagabag sa malikot na imahinasyon ng tao. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay nakatuklas ng isang planetang tinawag na Kepler 452b at binansagan na Super Earth sa pamamagitan ng Kepler Space Telescope. Dahil sa pagkahawig nito sa ating mundo, sinasabing maaring may nabubuhay dito na mga nilalang o maaring kahawig din ng tao. Ayon sa NASA, ang planetang Kepler 452b ay nasa habitable zone at umiikot sa isang bituin na katulad ng ating araw. Ito ay magandang posisyon o kondisyon ng klima upang magkaroon ng evolusyon ng buhay. Meron din itong katulad na bilang ng araw sa ating mundo na may 385 days sa loob ng isang taon. Ang pagkakapareho ng haba ng taon ay isa sa mga dahilan kung bakit tinawag itong Earth Bigger Cousin. May mga teoryang dito umano nagmula ang mga unidentified flying objects na bumibisita sa ating mundo at sila ay di umano matagal nang nagmamasid at nag-uobserba sa mga tao. Dahil sa edad ng bituin nito na umabot sa 6 billion years, na halos 1.5 bilyong taon na mas matanda kaysa sa ating araw. Hindi malabong maaring ang planeta ay maraming beses na nag-evolve ng buhay at sibilisasyon at magkaroon ng bilyon-bilyong taon para umunlad at maging advanced technology. Ang napakalayong distansya nito sa ating mundo na umaabot sa 1,400 light years ay maaaring gumamit sila ng mga theoretical na pamamaraan sa lampas sa ating kasalukuyang physics. Maaring gamitin nila ang napakalaking enerhiya ng buong output ng kanilang bituin para makapagmaneho ng isang spaceship na halos kasing bilis ng liwanag. Ngunit ang pagtuklas ay nagbigay apoy sa imahinasyon ng publiko at mga manunulat ng science fiction. Marami ang nagtatanong kung ito ba ang ikalawang tirahan o Earth 2.0. May mga nagsisimulang magtanong kung kailan natin kokolonisahan ang planetang ito. Sa kasalukuyan, ang ating pinakamabilis na sasakyang pangkalawakan tulad ng Voyager probes ay naglalakbay sa bilis na pinakamabagal kumpara sa speed of light. Ibig sabihin ang 100% na takbo ng speed of light ay nasa 0.065% pa lang ang ating naabot. Kung sakali na maglakbay ang tao sa Kepler 452b sa bilis na 195 kilometers per second, ang tao ay maglalakbay ng 2.15 milyon na taon sa kalawakan. Ayon sa theory of reliability ni Albert Einstein, imposible para sa anumang bagay tulad ng spaceship na makakabuo at lumipad sa bilis ng liwanag kahit umabot pa tayo 100 taon o mas higit pa. Ito ay salungat sa mga fundamental laws of physics na alam natin ngayon. Ang pagtuklas sa planetang Kepler 452b ay nangangahulugan lamang na ang universo ay puno ng mga posibleng tahanan. At ito ay nagpapalawak sa ating pananaw at nagpapatibay na hindi tayo nag-iisa sa napakalaking kalawakan. Nakakapanghinayang lang na isipin na hindi pa sa ngayon masasagot ang maraming katanungan at ito ay malalaman sa mga susunod pang mga henerasyon. Ang pagtatanong tungkol sa kung paano maglakbay sa 1 milyong taon o kung anong klaseng nilalangang nabuhay doon, ito ay nagtutulak sa mga siyentipiko at inhinyero na hanapin ang mga sagot. Ang pag-asa na malutas ang mga problema sa physics ay ang nagpatuloy sa paghahanap ng mas malalim na kaalaman sa universo. At tayo ay nagsisimula pa lamang ng paggalugad sa kalawakan at ang mga pinakamalaking tuklas pa ay naghihintay sa hinaharap. Kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo.